Samahan niyo po ako, tayo ho'y tumindig muna at tayo ho'y magbasa ng talata mula sa Biblia, Book of Numbers, chapter 24, verse 17. Atin pong basahin. Ang sabi po diyan ay ganito, I shall see him, but not now. I shall behold him, but not nigh. There shall come a star out of Jacob, and the scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth. Tayo po muna mag-pray. Panginoon Diyos, magandang umaga po. Salamat po sa iyo pong biyaya sa amin. At salamat din, Panginoon, kami ay nilolob niyo pa rin makapagpatuloy at loobin niyo po na kami mabuhay pa ng mahaba dito sa lupa nang sa gayon makita ka pa namin at mapaglingkodan ka pa namin, makita din namin kung gaano kakabuti sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat po ng aming mga kasalanan, ng aming mga kamalian sa iyong harapan, mga kalabisan, kumikilala po kami dito, kami po ay iyong patawarin, Panginoon. Wisdom and knowledge po para sa akin, lagay niyo po ko sa iyong likodan at ganyan din po, lalo na po ang mga makikinig. Salamat po ng marami, ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ano gaho ngayon? Tayo ay 21, so 4 days na lang, Pasko na. Di ko alam kung nararanasan nyo rin to nung kayo mga bata-bata. Kami ho ay nasali sa mga competition dati. Yung gagawa ng malaking parol, star, tapos ikikritik. Depende yan sa criteria na ibibigay ng judges. Nung kami ay bata-bata pa sa SICO, kada sityo Bliss, sityo Bagong Silang, sityo doon sa proper, sa east, mga per sityo sa amin, ay may kanya-kanyang gawa, pagandahan, palakihan ng mga star. Pero nung nito lang, nung ako nagmalay, bakit nga may star tuwing Pasko? Tuwing Pasko, anong kinalaman ng star na yon? Ano bang ibig sabihin na yan? Ang alam ko lang, gumawa. Ang alam ko lang ay pag maganda, pag ito'y nailaw, pag may mga naglalabas na yung mga star na yan, pag bermans, mga kumukuti-kutitap, ibig sabihin, darating na ang ating Paskong hinihintay. Kaya, pero may natanong din po ako, sabi ko din sa Bible study po, ate na, ikaw ba may idea, bakit star ang ginagamit kapag Pasko? Sabi niya ay, ewan, nakagisnan. Kaya nga may kanta rin tayo, Star ng Pasko ng Pilipino. Di kami mga ganyan. Wala namang idea bakit nga pa may star. Alam lang natin, gumawa na gumawa. Ang alam lang natin ay magdiwa, mga roling, mamasko sa gayaang araw. Pero alam niyo po, yung palang star na binabanggit na, o nakagisnan daw, yan pala ay biblical. Atin hong titingnan, star out of Jacob. Samahan niyo po ako. Next slide po. Meron po tayong inihanda diyang, yan, naka-highlight naman po. I shall see him now, but not now. I shall behold him, but not nigh. There shall come a star out of Jacob. Kung atin pong titingnan, yung Book of Numbers po, atin mo nang himayin. Samahan niyo po ako dito. Titingnan natin kung anong taon yan sinabi. Ano gahong panahon na ngayon? 2025 na. Tingnan natin kung anong taon huyaan inihula ng isang tao na hindi maayos na tao, pero ginamit ng Panginoong Diyos. Tingnan po natin ang ating timeline. Wow, mabuhay. Kita pala. Sorry. Timeline where the prophecy was said up to now. Kung inyong mapapansin, yung nasa taas, Numbers chapter 24, verse 17. Yan po, yung araw na yan, ang date pong nakalagay dyan ay 1452 before Christ era. Tingnan niyo po ha. Yung binasa nating talata, sinabi po yan ng isang tao na mayroon daw star out of Jacob. Nung Numbers 24, verse 17, sinabi yan nung 1400 before Christ era. At kailan yan na-fulfill? Makalagpa, yung kita nyo yung AD 1. Ang gana ho kasi ng sistema ng date system noon, tingnan niyo po, 17 to 1800 before Christ era, habang nalapit, pabawas yan ng pabawas, naging 1400, naging 1000, hanggang sa magiging 0 yan. Tapos nagsimula ang year 1 natin nung AD 1, nung birth of Christ.
hanggang sa ngayon, AD 2025 na ngayon, o Year of the Lord 2025. Tingnan niyo po ang pagitan. 1452 before Christ era, sinabi o inihula na meron daw star na lalabas sa Jacob. At ito pa ho matindi diyan eh. Tingnan natin. Baka magulat kayo. Next slide po. Noong 1452 before Christ era, meron pong isang tao na ginamit ang Panginoong Diyos. At tingnan po natin, kilalanin po muna natin yung mga karakter na babanggitin po sa ating pag-aaral ngayon. Di ba po sabi, star out of Jacob. Sino ba si Jacob? Kung ating tiningnan ng maayos yung ating timeline, bago sinabi itong Numbers 24:17, 1452 before Christ era, si Jacob ay nabuhay na nung 1700 to 1800 before Christ era. Sino ba si Jacob? Jacob's all trouble. Alam niyo ba itong taong ito? Lagi itong napapatrouble. Kung sa pamilya, merong laging troublemaker. Sa magkakapatid, merong isang kapatid na nagkokos ng trouble sa bawat isa. Itong si Jacob, madami siyang trouble na nagawa. Tingnan niyo po. Trouble with his father, Isaac. Paano siya napotrouble sa kanyang ama? Nung dinaya niya ang kanyang tatay. Yung blessing na hindi para sa kanya, kanyang inagaw. Trouble with his brother, si Esau. Paano siya napotrouble? Gustong-gusto siyang patayin ng kanyang kapatid. Bakit? Ninakaw ang kanyang pagkapanganay. Ninakaw pa yung blessing na ibibigay dapat sa kanyang tatay niya. Trouble with his father-in-law. Sa kanyang father-in-law o si Laban. Paano siya napotrouble? Siya naman, kung dinaya niya ang kanyang tatay at ang kanyang kapatid, siya naman ang dinaya ng kanyang father-in-law. Siya ay nag-serve ng 7 years para sa kanyang sinisintang si Rachel, pero dahil nga meron silang kinaugalian, hindi ko ibibigay ang bunsong anak, ito munang panganay. So hindi sila nagkaigi doon. Ito pa, trouble with the angel of God. Alam niyo ba ang tagpong ito? Si Jacob, siya ay nasa tagpo na down na hanggang sa siya ay naka-encounter niya ang angel of God. Sino bang angel of God na ito? Ito po ay si Jesus Christ. Yung angel of God na ito, dito siya nakipag-wrestling. Hindi binitawan ni Jacob hanggat hindi binabasbasa ni Jesus Christ itong si Jacob. Kaya nga naging Israel ang kanyang pangalan. Ito pa, trouble in his dreams. Maging sa kanyang panaginip, napapatrouble din dito si Jacob. Kaya nga itong taong ito ay full of trouble. Ano ba yung trouble na meron sa kanyang panaginip? Yung ladder. Alam niyo ba yung ladder? Ito yung tinatawag natin Jacob's trouble sa pag-aaral o kung saan dito unang ipinakita ang future ng ating mundo na ito ay mawawasak, na ito ay magkakagulo, na merong rapture na magaganap, na merong Kristong babalik dito sa lupa. Diyan nagsimula ang hula na mangyayari sa huling araw. Pero ang ating pinupunto, nung 1700 to 1800 before Christ era, si Jacob na pala ay puspos ng kaguluhan. Full of trouble itong si Jacob. Pero alam nyo, ang magandang balita, ang sabi ng Bible, merong star. Ano bang ibig sabihin ng star? Ang star, ang sinisimboluhan niyan ay hope, royalty, majesty. Merong hope, merong royal hope, merong majestic hope na lalabas mula sa lahi ng magulong taong ito. Pero ito pa ang matindi. Tingnan po natin. Next slide. Meron pang ginamit ang Diyos dito sa tagpong ito. Kilala niyo ba si Balaam? Di ba yung Numbers, chapter 24, verse 17, ay sinabi ng 1452 before Christ era. At si Balaam po ang nanghula niyan. Ngayon, nung si Jacob ay namumuhay nung 17 to 1800 before Christ era, ang pag-itan nila ay almost 400 years. Dito nabubuhay si Jacob, si Balaam namuhay ng ganitong taon, 1452 before Christ era. At ito si Balaam, ating kilalanin, si Balaam. Balaam and his evil doctrines. Si Balaam, bakit siya sinabihang binansagang hindi matino? His actions to curse Israel. Siya ay susumpain niya ang bayan ng Diyos. Ito pa, he loved money. Mahal niya ang pera. Kaya niyang gumawa sabi niya, siya ay propeta. Pero kaya niyang balukturin o yung mga payo, paalang-alang sa pera. Siya ay nasusuhulan.
his advice to King Balak na bumagsak sa idolatry and sexual immorality. Pinayuhan ni Balaam ang haring ito na ating gawan ng trap ang Israelites para sila'y bumagsak sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at bumagsak sa sexual na immoralidad. Kaya nga, ang advice ni Balaam kay Balak ay nagdadala para mapahamak ang tao. Ito pa, to eat things na inihandog sa Diyos-Diyosan. At yun yung mga bagay na yan ay kinagagalitan talaga ng Panginoong Diyos. Kaya tingnan po natin bakit sinabi ng Bible na itong si Balaam ay isang masama. Next slide po. Sabi ng Revelation chapter 2 verse 14, kung kayo may Bible, inyo pong inote, inyong buksan para po fair tayo. Ano po, baka mamaya tayo ay rinig ng rinig, pero mas maganda na inyong nakikita talaga para hindi tayo nadadaya. Ano po? Sabi ng Revelation chapter 2 verse 14, ito si Balaam. Ang sabi ni Jesus Christ, "But I have few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam." So galit pala ang Panginoong Diyos sa mga taong nag-hold o humahawak sa mga doktrina ni Balaam. Ano ba ang doktrina ni Balaam? Ang sabi, evil doctrines. Who thought Balak to cast a stumbling block before the children of Israel? Ano yung ikatitisod ng Israel? Yung mga Moabite woman. Itinrap yan ni Haring Balak ayon sa payo ni Balaam, idalhin mo ang Israel sa pagkakasala, sa sexualidad, at saka sa mga immoral na bagay. Ito pa, to eat things sacrifice unto idols and to commit fornication. Yan ang mga tinuturo ni Balaam. Ang sabi ni Jesus Christ, ako'y galit na galit sa mga tao na humahawak ng mga doktrina ni Balaam. Ngayon, maisingit ko lang, ayun ba'y may kinalaman pa rin sa panahon natin ngayon? Opo. You can claim you are Christian, but you are holding the doctrine of Balaam. You can say you are Christian, but you are living in the way of Balaam. Huwag tayong hindi pwedeng sabihin, I am a Christian, but living like the world. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng dalawa. Hindi pwedeng nasa gitna ka. Hindi pwedeng Kristiyano ka lang pagka Sunday. Hindi pwedeng hindi ka na Kristiyano pagka hindi na linggo. So ganon. Kaya nga ang Diyos galit na galit. Sino ba ang kinakausap dyan? Ang kinakausap dyan ay mga churches. Galit ang Diyos sa mga nagsasabing Christian daw, pero hinohold naman ang doctrine ni Balaam. Ano ba ang doctrine ni Balaam? Yung pagiging self-centered, yung pagiging si Balaam pala ang mismo ay masama na, lalo na kanyang tinuturo. Ano po? Yan si Balaam. At yan po, pero alam niyo ito maganda. Kahit gayaan si Balaam, ginamit ng Diyos para maihula yung ating nasa timeline na Numbers chapter 24 verse 17. I shall see him. Sino nagsabi niyan? Si Balaam po. But not now. I shall behold him, but not nigh. There shall come a star out of Jacob, and the scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth. Noong 1452, before Christ era, ipinahayag ng Panginoong Diyos mula sa bula ang propetang ito na merong hope, majestic hope, royal hope na lalabas mula sa magulong taong ito. Sino ba yung magulong taong yon? Si Jacob na puspos ng trouble. Anong trouble na kanyang sinangkutan? Napakadami. Pati angel of God na po trouble itong si Jacob. Kaya nga mga kapatid, tingnan pa natin, next slide. Ating ite-trace lang. Paano naman nalaman ng mga tao na yung hula ni Balaam ay nagkatotoo? Paano naman malalaman ng mga tao din na merong star na binabanggit ang Biblia? Diyan pumapasok po ang wise men. Nung date na AD 1 to AD 2. Tandaan niyo pa, nung 1400, pabawas po ang gano'n yan, pababa. Hindi padagdag ha, kasi tayo ngayon ay padagdag na. Noon, pabawas. 1800, 1700, 1600, hanggang sa maging 1400, 1300, 1000, hanggang sa maging 0. Tapos nung si Jesus Christ ay dumating, nung ipinanganak, doon nagsimula ang AD 1. Anong ibig sabihin ng AD, Kuya Romel? Year of the Lord, Anno Domini, Year of the Lord.
Anno Domini, that is year of the Lord. So, pwede bang sabihin na 2025, AD 2025 pa rin tayo? Opo. Year of the Lord 2025. Ang ginagamit lang natin ngayon is century. Paikli na ng paikli. So ngayon, paano nalaman natin ng mga tao na merong hope na lalabas mula sa magulong taong ito? Diyan pumasok ang wise man. At konting correction lang, they are not kings. They are not three. They are many. They are astrologers. Dahil nga itong mga taong ito, itong matatalinong taong ito, sila'y astrologers, napansin nila na bakit itong star na ito ay kakaiba. Itong star na ito ay remarkable. Itong star na ito ay nag-shine na hindi katulad ng shine ng iba. Kakaiba itong bituin na ito. Hindi ibig sabihin mas malaki ha. Yung mali yung misconception natin mga tao pagdating sa media, daya ng media. Minsan nagagawa mas malaking star kaysa dun sa maliit. Ang napansin ng mga wise men ay ganito. Merong remarkable at kakaibang kinang itong bituin na ito. Hanggang sa naalala nila na merong kasulatan na meron tayong kasulatan kung saan nakahula yung Numbers chapter 24 verse 17 na star out of Jacob. Tingnan po natin, next slide. Sabi ng wise men, now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod, the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Ang sabi, star out of Jacob. Pero alam nyo ba, basahin po muna natin. Next slide po. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Saan ba nakikita yung star na yan? Sabi, sa Jacob daw. Ang sabi ni Balaam, star out of Jacob. Pero alam niyo po, sabi ng Genesis chapter 32, verse 28, nung si Jacob ay nakipag-wrestling sa angel of God o si Jesus Christ, pinaltan ni Jesus Christ ang pangalan ni Jacob. Anong ginawang pangalan? Simula ngayon, hindi ka natatawaging Jacob at ikaw ay tatawagin ng Israel. Ngayon, pwede nating paltan star out of Jacob. Kung si Jacob ay pinaltan ng Israel, star out of Israel. Saan ba nakalagay ang Israel? Tingnan po natin sa ating Jacob's become Israel. Tingnan niyo ang hula. He said unto him, what is your name? And he said, Jacob. And he said, your name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God, and with men hath prevailed. Pero alam niyo po kung saan natin malolocate ang Israel? Tingnan natin. Nag-search ako sa internet at ito sabi, where does Israel located? Sa Middle East. Kaya nga, bakit itong mga wise men ay nagpunta sa East? Sabi ng Mateo chapter 2 verse 10, sila ay nagalak greatly. Bakit? Alam nila na itong star na ito ay sa East pupunta. Sa East nakatapat. At pag nakita nila yung makinang na yon, doon nila makikita yung majestic hope at royal hope na kanilang hinihintay. Sino yon? Nung nakita nila, they rejoiced greatly na si Jesus Christ ay naandyan, ay ipinanganak. At doon nagsimula ang pagkakaiba ng lumang tipan at ng bagong tipan. Pero alam niyo po, itong star out of Jacob ay merong gustong ipaunawa sa atin ng Panginoong Diyos. Hindi para mag-celebrate lamang ng Christmas, hindi para mag-display lamang ng malalaking parol o ng mga stars, kundi merong gustong sabihin sa atin ng Panginoong Diyos patungkol sa bagay na yan. Ano ba yon? Ito ang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoong Diyos. We have to understand that the very reason why God sent star out of Jacob is to make all men known that Jesus Christ has divine deputation. Kaya pala dumating si Jesus Christ, meron siyang divine mission dito sa lupa. O divine deputation. Ano ba yung divine deputation niya? In John chapter 1 verse 1, alam naman natin to. Si Jesus Christ diyan ay pinapakilala na kasama na ng Diyos Ama. So before the beginning begins, Jesus Christ already existed kasama ng Father. Tapos in verse 14, at nagkatawang tao ang salita. Ibig sabihin, si Jesus Christ sa spirit form ay nagkatawang
tao. Kaya nga pagdating diyan ng, at nanahan sa atin, sa gitna natin, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Next verse po. Tingnan po natin yung kanyang divine deputation. Gusto lang po natin i-establish muna why He has a divine deputation o divine mission dahil ang sinugo ay divine being din. Si Jesus Christ ay Diyos. Ito ang kanyang mission. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang kanya palang mission dito sa lupa, kaya siya nagkatawan tao, ay para hanapin at iligtas sino daw ang mga nawawala. At meron talata sa Biblia, ang Diyos ay tumatawag, hindi na matutuwid. Ang tinatawag niya ay mga makasalanan. Sino ba nangangailangan ng doktor? Yung magaling o may sakit? Yung may sakit, ganun din. Sino nangangailangan sa Diyos? Yung walang kasalanan o may kasalanan? Tayong mga may kasalanan. Ngayon, sino ang pinuntahan ni Jesus Christ dito? Tayong mga makasalanan. Sino ang hinahanap niya dyan? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Hindi para, halimbawa, nakita ko na. Yun na yun? Hindi. May kasunod conjunction and. To seek and to save that which was lost. Pag ikay nakita ni Jesus Christ, ang kanya namang gagawin sa'yo, ililigtas ka niya. Bakit? Kasi ikaw ay naliligaw. Anong gagawin niyo sa mga naliligaw na bata? Pag nakita niyo, iiwanan niyo na ulit? Hindi, inyong ililigtas. Bubuhatin niyo yan. Itatali, bubuhatin. Di ba? Tanda ko nung ako'y naligaw, nung kami nangangahoy dati ng mga Kuya Ryan sa bundok, dito sa Hulo. Tawag namin dito sa Hulo. Ngayon, ako'y naiwanan. Hindi ko alam ang daan. Sumigaw ako. Hinahanap ko talaga ang kapatid. Bumalik ako doon sa pinanggalingan ko hanggang sa nakita ko ni Kuya Ryan. Sakaga, ito ang daan. Sinamahan niya ako. Hindi niya ako pinabayaan. Nung nakita niya ako, hindi niya ako iniwanan, kundi ako'y ginaid niya papunta sa tamang daan. So, ganun din si Jesus Christ. Siya ay hinahanap niya ang mga nawawala at pag nakita niya, kanya namang ililigtas. Sana maging malinaw po sa inyo yun. Kaya nga lagi naming inuulit sa inyo na si Jesus Christ ay pumunta dito hindi para hanapin lang tayo, kundi para iligtas talaga tayo. Saan ba yun? Saan ba tayo ililigtas? Mula sa galit ng Diyos na paparating nang dahil sa iyong kasalanan. Dahil ang bawat kasalanan na ating ginagawa ay hindi palalagpasin ng Panginoong Diyos. Romans chapter 3 verse 23, lahat tayo, sino man sa atin dito sa apat na sulok ng building na ito, ay makasalanan. Walang sino man pwede sa atin maging matuwid sa isa't isa. Sabi ng Biblia, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yung second clause ng Romans 3:23, for all have sinned and come short to the glory of God. That means the standard of God, ito, hindi na natin maabot-abot. Kaya nga ang ginawa ni Jesus Christ, the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kung hindi natin maabot ang Panginoong Diyos, si Jesus Christ nang bumaba para tayo ang kanyang abutin. Gayaan kabuti ang ating Panginoong Diyos. Tapos sasabihin, ayaw niyo pa sa Diyos, mangangaral kami sa palengke, tututukan ka pa ng kamao, iilagan ko yan. Magtuturo ka na nga lang sa palengke, mumurahin ka pang harap-harapan. Laguto ka ng P. Di ba? Gaya ng tao. Ano gang pangit kay Jesus Christ para hindi natin tanggapin? At ano namang maganda sa kasalanan, bakit tayo willing-willy diyan? Di ba? Kung tayo baguhin natin ating pag-iisip. Walang maganda sa kasalanan. Ang dulo niyan, ipapahamak tayo. Common sense to ha. Kayo'y mag-enjoy sa paninigarilyo. Ano ang dulo ninyo? Magkakasakit kayo. Ganon din. Ito yung kasalanan. Magmalay lamang tayo. Ano ang dulo niyan? Kaparusahan. Impyerno. At ito pa, hindi basta impyerno. Walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kaya nga mga kapatid, ang divine mission ni Jesus Christ o divine deputation ni Jesus Christ ay para hanapin at iligtas tayo mga nawawala. Kaya nga napakapalad natin. Ano gang maganda sa atin para tayo puntahan pa ni Jesus Christ dito sa lupa. At ito matindi . In John chapter 1 din, binanggit, 3 yata, 1 nga po yata yon. Ang liwanag ay pumunta dito at ang tao na nasa kadiliman ayaw sa liwanag. Ano mas inibig ng taong nasa kadiliman? Yung bagay na pangkadiliman. Ito ang liwanag. Pumunta si Jesus Christ para magkaroon ng liwanag ang buhay ng bawat tao. Pero tayo mga taong nabubuhay sa dilim, ayaw natin sa liwanag. Mas pinipili natin yung mga bagay
na pangkadiliman. Ano ba yung pangkadiliman? Mga bagay na hindi kinatutuwaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga si Jesus Christ nga tinatanggihan ng tao. Tayo pag mga tao. Kaya nga, ano gang tigas ng ating mukha sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Tayo ng kanyang nilikha, tayo ng kanyang pinuntahan, tayo ng kanyang ililigtas, ayaw pa natin. Ganyan tayo kalupit sa harapan natin Panginoong Diyos. Next po. Number 2. Ayan pa, sorry. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So yung mission pala ni Jesus Christ, pag ikay naligtas, ano ang kanyang pagliligtas? Should not perish, but have everlasting life. Yung pagliligtas palang gagawin sa iyo, ay magre-result ng everlasting life. Saan? Kasi sa impyerno, everlasting life din eh. Kaso, everlasting life na mapaparusahan ka. Yung everlasting life na tinutukoy diyan ay yung everlasting life sa heaven. Kaya nga, ang mission ni Jesus Christ, hanapin, iligtas, at pagkalooban ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya nga, ang laging paalala ng Bible, from Genesis chapter 3 to Revelation, doon nagsimulang ipakilala si Jesus Christ as a person. Unang hula na si Jesus Christ ay magkakatawang tao, Genesis chapter 3, up to last chapter ng Revelation, si Jesus Christ ay binabanggit. Kaya mga kapatid, ang pinapamukha sa atin ng Bible ay walang iba kundi yung nagkatawang tao na si Jesus Christ. Kaya nga kung hindi ako naninira ha, pero kung may relihiyong magturo sa inyo na sumapi kayo sa amin, nako, dadayain kayo niyan. Dadalhin kayo niyan sa impyerno. Dahil walang relihiyong napako sa krus. Gumawa na mabuti, maganda yan. Lagi namin sinasabing maganda yan. Hindi kami against dyan. Ang paggawa na mabuti ay maganda. Pero kung yan ang babasihan mo para ikipumunta ng langit, ay huwag kang aasa. Kasi hindi yan ang napako sa krus. Ang paggawa na mabuti nga natin ay hindi sapat para dalhin tayo sa langit. Ang sabi ng Biblia, come short to the glory of God. In Isaiah chapter 64, ang ating righteousness is as filthy rags. Alam niyo yung basahang sobrang dumi? Gusto niyo ba ikuskus yan sa inyong mukha? Di ba ayaw natin, tinatapon na nga natin yan eh. To the point, sinusunog pa natin. Kasi hindi natin yung mapapakinabangan. Ganun ang ating katuwiran. Ikukumpara na nga lamang ng Diyos yung ating good works sa isa pang basahang marumi pa. Di ba? Kaya nga, we cannot rely on our good works. Ang pwede nating basehan ay yung pinapakilala ng Biblia. For God so loved the world that He gave His only. Sino ba yun? Pinangalanan niya ng Bible. Si Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, ang divine mission ni Christ ay para hanapin ka, iligtas ka, pagkalooban ka ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang divine deputation, why the star out of Jacob ay ating nakita at nakita ng maraming tao at ipinapakilala ng mga mangangaral para maunawaan din natin yung do deliverance. Siya ay pumunta dito hindi para ganyan-ganyan lang, mangaral-mangaral, kundi maghatid ng kaligtasan. In 1 Corinthians chapter 5 verse 21, ganito ang sabi ng Bible, paano niya tayo iniligtas? Sabi, is come to seek and to save. Paano tayo iniligtas ni Jesus Christ? Malinaw sa Bible, for He hath made Him to be sin for us. Tayo mga makasalanan, si Jesus Christ ay walang kasalanan at hindi talaga pwedeng magkasala si Jesus Christ. Bakit? Sa pag-aaral po sa Bible, meron tayong tinatawag na impeccability of Christ. So, Jesus Christ is capable of not sinning. Kaya niyang hindi magkasala. Bakit? Siya ang Diyos eh. Ang nature niya ay walang kasalanan. Kaya nga, makakaasa tayo na itong Diyos na nagkatawang tao, pwede niyang dalhin ang ating kasalanan kasi siya ay Diyos na nagkatawang tao na hindi nagkasala. Kaya nga, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Para maging matuwid ka o para maging katanggap-tanggap ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos, kailangan mo ang pagiging malinis ni Kristo. Ganito ang nangyari. Yung, pag ganun, sambutan, kinuha ni Christ ang iyong kasalanan at ibinigay naman ni Kristo ang kanyang pagiging malinis sa iyo. Parang yung damit, laging ina-explain sa atin ni Pastor. Merong isang tubal dito ng damit, taas meron. Ngayon, itong damit ni Christ malinis. Ibinihis niya to sa iyo, at yung tubal mong damit, kinuha ni Christ at isinuot niya. Ang sabi ng Bible,
For He, si Jesus Christ yung He, hath made Him to be sin for us. Siya ang nagmukhang makasalanan para sa atin. Kaya nga sa harapan ng Diyos, if you repent and believe in the Lord Jesus Christ, hindi ka na magmumukhang makasalanan. Hindi ka niya titingnan. Ang titingnan niya sa iyo ay yung righteousness ni Jesus Christ na ibinigay niya sa iyo. If you repent and believe, kanino? Kay Jesus Christ. Sa amin ba? Hindi po. Hindi ka, may init din ang aming ulo. Napipikon din kami. Nanakalho kami. Pagpikon na. Tapos yung nangaalog, gaganon. Sabi ni Satanas, gigil na gigil siya kay Pedro. Sabi ni Jesus Christ, Pedro, si Satanas ay gigil na gigil sa'yo. Gusto kanyang ligligin. Ina-imagine ko yung liglig, siguro ganito yun. Ganon, wasiwasin. Wasiwas. Gustong wasiwasin ni Satanas itong si Pedro. Bakit? Ganon ang mga taong sumusunod kay Jesus Christ. Si Satanas talaga ay nakabang na nakabang. Gigil na gigil. So kung wala kang nararamdaman ganyan, ay matakot ka din bilang isang Kristiyano. Kung wala kang nararamdaman na ganyan, bakit parang walang banta sa aking buhay sa pagiging isang Kristiyano? Matakot ka din. Baka mamaya kakbay mo na Satanas. O friend pala kayo. Pare. Okay lang yan, pare ko. Hindi makita abalahin, wag ka mag-alala. Kasi ginagawa mo ang kalooban ng Satanas. Kaya nga, bilang mga ligtas na, kailangan din nating magbalik tanaw, looking back sa ginawa ni Christ almost 2,000 years ago. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Magiging matuwid ka lamang. Di ba sabi ng Bible, gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Pwedeng meron na. Gaya na nasusulat, meron ng matuwid. Hindi isa, kundi marami. Pero paano? If we believe on the Lord Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang katuwiran sa atin, kinuha niya ang pagiging madumi mo, at pag nangyari yon, hindi ka nakahatulan ng ating Panginoong Diyos. Romans 8:1, for there is no now condemnation to them which is in Christ Jesus. Wala nang hatol o hindi ka nakahatulan if you are in Christ Jesus. Malinaw po sa Bible yan. Another verse po, paano tayo niligtas ni Jesus Christ? Isaiah 53, verse 5. Ito pa, sa timeline din natin, ito ay 700 BCE. Kung yung Numbers chapter 24 verse 17, ito ay 1452 before Christ nangyari, inihula. Yung inihula naman uli ni Isaiah noong year 700 before Christ, o hindi pa nagkakatuwang tao si Jesus Christ. Ito ang kanyang sabi, but He was wounded for our transgressions. Tingnan niya, with S. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. In our deepest wound, there is a healing. Ano yung healing na yun? Ano yung ating sugat na yun? Yung kasalanan. Napakalalim ng sugat na iniwanan ng kasalanan sa ating buhay. Pero lagi niyong tatandaan, in our deepest wound, there is a healing. Healing kanino yun? Ang sabi ng Bible, and with these stripes, we are healed. Sa kada palo na nare-receive ni Christ, gumagaling tayong mga tao. Sa kada suntok na nare-receive ni Jesus Christ, may mga naliligtas. Kaya nga, every single drop of blood ni Christ ay hindi sayang, walang tapon dun. Lahat yun ay may mga pangalang nakapaloob. Kaya nga mga kapatid, inyong tandaan, yan ang ginawa ni Christ sa iyo. At alam niyo ba sa pag-aaral, yung napapanood natin sa Passion of Christ, wala pa ho yun sa kalingkingan ng naranasan ni Jesus Christ. Sa pag-aaral po, kita niyo itong malaki kong muscle sa likod? Kita niyo yung aking ganito? Wala muscle. Tingnan niyo, di ka may ribs tayo. Di ba dito kita din yan? Tapos may backbone dito. Yung backbone, tsaka yung ribs, kita po yan nung hinahampas si Jesus Christ sa likod. As in, talagang panot ang likod ni Jesus Christ. Dukit ang laman, kita ang buto. Kaya yung napapanood natin, puro dugo lang yun eh. Pero masakit na yun. Tayo nga napapaluhana. Ako, napapaluhana. Pero pagka ating mas lalaliman pa ang pag-aaral, ating mas lalaliman pa ang silip, kung ating titingnan, kung ano nga ba talaga, gaano ka tindi yung lalim ng hook na inihampas kay Christ, kung paano na halit yung laman ni Christ, ganun yung kanyang naranasan alang-alang sa atin.
yung koronahan ka ng tinik, hindi man yung basta aroma. Di ba, ang aroma matitilos na yon, hindi mo yung salukban na matitilos din. Di ko alam kung anong klaseng puno yun, pero napakatigas ng tinik na yon. Yung ganaman duraan ka nga sa mukha, ay ulitin mo. Di ka? May dura ka sa mukha, tayo gaganti na eh. Si Christ, tiniis lahat yan eh. Siya ay nagpakababa hanggang sa kamatayan. Kaya nga ang totoong pagpakumbaba, handang humarap. Hindi patakas. Ang totoong humility, handang humarap sa problema. Hindi patago. Hindi yung mananahimik ka lang na mananahimik. Kundi ang humility, kung paano si Christ nagpakumbaba, hinarap yung problema ang kanyang haharapin. So in Philippians chapter 2 verse 5, yung humility ng tinutukoy na ginawa ni Christ ay hinarap niya. Yung problema natin na hindi natin kayang harapin, na hindi natin kayang magpakumbaba, si Christ nang gumawa niyan at kanyang hinarap yan with all humility, with all humbleness. At hindi talaga natin kaya yan. Kaya nga napakapalad natin, in His stripes, sa bawat sugat ni Kristo, tayo ay gumaling. Another verse po, paano tayo sinave ni Christ? Paano tayo liligtas? If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Tingnan nyo, para lamang tayo mapalaya, kinakailangan pa niyang mamatay para sa atin. So yung divine mission pala ni Christ, yung paraan ng pagliligtas niya sa atin, siya ay nabuhay para lamang mamatay sa atin. Papayag ba kayo ng inyong mga anak, ipapanganak niyo lamang para mamatay sa akin? Kahirap ng ganun. Si Christ namatay, nabuhay, dito sa lupa, para lamang mamatay sa atin. Kaya nga, napakapalad natin. Tingnan niyo yung illustration. Gayaan ang paraan ng pagpapalaya ni Kristo sa atin mula sa pagkakaalipin natin sa ating mga kasalanan. If the Son, therefore, shall make you free, you shall be free indeed. Pwede niya yung panghahakan. Salita po yan ni Jesus Christ eh. Pwede niya yung sa puso. Si Jesus Christ po kasi nagsabi niyan. Pwedeng come and go sa ating pandinig, pero hanggat maaari po, habang ikinabubuhay, huwag kang mamamatay nang walang pagsisisit pananampalataya. Dahil hindi mo kakayanin yung katotohanan na nag-aabang sa iyo. Matthew chapter 7, akala mo you are bound to heaven. Yes, ikaw ay natin na simbahan, pero you are not sure of your salvation. Madami magsasabi sa Panginoon sa araw na yon, Panginoon, hindi baga sa iyong pangalan nagsipanghula kami? Gumawa kami ng mga dakilang gawa. Nagsipagpalayas kami ng mga masasamang espiritu. Nagsipagpagaling kami ng mga tao. Ang sabi ni Jesus Christ, sino ka? Lumayo ka sa akin, ikaw namang gagawa ng katampalasanan. I never knew you. Depart from me, ye workers of iniquity. I never knew you. Akala mo, pupunta ka doon, madami nagsasabi Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi bawat tumatawag sa akin ay tatanggapin niya sa kanyang kaharian. Kaya ngayon pa lamang, habang may pagkakataong pambinigay sa iyo ang ating Panginoong Diyos, habang buhay ka pa, makinig ka na. Habang ikaw ay binigyan pa ng pagkakataon na magkaroon ng lakas, yung pandinig mo'y binibiyaan pang makarinig, iyon ang malayin ang bagay na ito. Dahil ang ginawa ni Kristo ay hindi biro para lamang ating palagpasin. If the Son shall make you free, you shall be free indeed. Another slide po. Ito po, kinote lang ni Peter. Pero mas maganda sinabi niya. Ang ganda sinabi niya, who his own self. Sino daw? No other one, kundi si Jesus Christ lamang. Dahil walang ibang makakapagdala ng ating kasalanan, kundi si Jesus Christ lamang. Tingnan niyo sabi, who his own self bear our sins. At hindi, tingnan niyo yung ginamit na sins with S, plural. Napakadaming kasalanan yan. In his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Napakapalad natin. Ginawa yan ni Kristo para sa atin. Ngayon, kung tatanggihan mo si Kristo, ayaw mo sa paraan ni Kristo, ayaw mo ng pagliligtas ni Kristo, i-enjoy mo na ang buhay mo dito sa lupa dahil ito yung langit na mararanasan mo. Okay po. Number 3, tingnan po natin. Hindi lamang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoong Diyos why there is a star out of Israel, kundi maunawaan din natin na Christ
incarnate in the flesh, dahil meron siyang divine deputation, meron siyang gagawing due deliverance, at number 3, last, meron siyang dynamic declaration. Ano ba yung dynamic declaration? Tingnan niyo yung picture. Yan ay tumutukoy sa coming ni Jesus Christ. Sa second coming ni Jesus Christ. Kaya nga, mapapalad ang mga nakakakilala sa ating Panginoon Diyos. Mapapalad ang mga ligtas na. At ito naman ang ide-declare ng Diyos sa mga hindi paligtas. Sa mga hindi paligtas, unahin ko lang mga hindi paligtas, sa mga hindi, sa aming mga bisita, hindi na, sinasabi namin to para kayo'y aming mapaalalahanan na hindi biro ang nag-aabang sa inyo sa mga darating na hinaharap. Lagi niyong tandaan, sabi ni Timothy, tayo ay, AD 60, I think, sinabi, 60 to 63. Sinulat ni Pablo kay Timothy, in chapter 4, tayo ay nasa huling panahon na. Kung saan ang panahon ito ay mapanganib. Mapanganib na daw ng panahon na yun, ay lalo na ngayon. Kaya nga, itong dynamic declaration na ipapahayag sa atin ng Bible, tingnan nyo, ang Numbers chapter 24, verse 17, letter B and C. Ito muna palang talata. Tingnan nyo. Isa sa kanyang declaration dito, for as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. So una niyang ipinapakilala na ako ay babalik. Kung si John MacArthur, I shall return, si Jesus Christ, si Jesus Christ ay nag-iwan ng kanyang bilin. So shall also the coming of the Son of Man be. He will surely return. Siya ay babalik. At ang kanyang pagbabalik ay hindi katulad ng una niyang pagdating na parang tupa. Ang kanyang pagbabalik will cause great chaos at ito ay magkakaroon ng bloodshed. Madugo ang pagbabalik ni Kristo. Kaya nga, huwag kayong aasa na ang pagbabalik ni Kristo ay parang katulad ng baby na hindi makapanakit. Hindi, siya ay babalik with the iron rod, with the golden scepter. Ang kanyang pagbabalik ay parang isang leyong mabangis. Magpakawala gaho tayo dito ng leyon, ano gaho mangyayari sa atin? Pagat tayo diyan, paunahan tayo diyan sa labas. Kawawa ang mga married. Di ka ho, pag nagpakawala tayo leyon dito, kanya-kanya tayong pulas. Kanya-kanya tayong takas dito. Ngayon, kung gaano kabangis ang leyon, ang sabi ng Bible, may Lion of Judah na babalik. Si Jesus Christ ay inihalin tulad sa isang leyon, kung saan siya ay babalik na may kabangisan. At yung pagiging kabangisan ni Kristo ay magkokos ng matinding pagdugo ng mga tao. Kaya nga huwag kayong akala nyo si Kristo ay mabait. Tama, mabait po siya. Akala nyo si Kristo ay puro pag-ibig. Yes, He is love. Pero lagi nyo rin tatandaan, in Psalms chapter 7 verse 11, God is angry every day with the wicked. Galit ang Diyos araw-araw. Bakit araw-araw? Kasi araw-araw siya nakakita sa atin ng mga hindi nagsisisi. Ito yung pagkakataong binigay, hindi mo na naman ginamit ang pagkakataon na yan para kayo makapagsisi. Ito yung biyaya ng Diyos, binaliwala mong biyaya ng Diyos. Si Christ ay naandyan, ayaw mo kay Kristo. Pinagpapala ka ng Diyos, ang damot mo sa Diyos. Kaya ang Diyos ay nagagalit talaga. Kaya nga, He will come with the iron rod. At yung iron rod na yun ay sumisimbolo sa pagiging mabagsik na kanyang paghahari dito sa lupa. Kaya nga, mga minamahal namin bisita, hindi namin kayo tinatakot, pero ang reality ay manatiling reality even if you don't believe. Ang katotohanan ay hindi makakapagbago, yung pagtanggi ng pag-iisip ay hindi makakapagbago ng katotohanan. Kaya nga, isa sa dynamic declaration ni Christ, He will come back again. Redundant. He will come again. He will come again ng may pagbabalik na kabangisan. Tingnan pa natin ano ang declaration ni Christ. Hindi naman puro ganun siyempre. Akala natin mabangis lang talaga. Meron pang sinasabi yung Bible. Yung sa Numbers chapter 24 verse 17, letter B and C, yan ay tumutukoy naman, scepter shall rise out of Israel and shall smite the corners of Moab and destroy all the children of Sheth. Yan ay tumutukoy sa paghahari ni Christ sa buong mundo. Yung pagro-rule ni Christ sa buong mundo. At pagdating doon sa Revelation chapter 21 verse 8 po yata yun o 5. Next slide po. 4 pala. Ito naman ang declaration ni Christ to those who will repent and believe sa Kanya. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death,
neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Yan ang dinedeklara, yan ang pangako ng Panginoon Diyos na sa kanyang pagbabalik, na ikaw ay bigat na dito sa lupa, papawiin ko ang iyong pagluha. Wala nang lungkot, wala nang kamatayan, wala nang pagiyak, no more pain. Yan ang promise ng Diyos. He will come for you at aalisin niya yung mga bagay na pwedeng magpalungkot sa'yo. Kasi ang gusto ng Diyos, pag siya'y bumalik, ikaw ay masaya. Kaya nga sa langit, hindi pwede ang mga malulungkutin doon. Sa langit, hindi pwede doon ang mga bagay na pwedeng magpalungkot sa atin. Bakit? Heaven is a place of joy. Bakit? Dahil ang langit ay lugar ng kagalakan dahil nandun ang ating Panginoong Diyos. Binanggit din sa talatang yan, ang pinakamaganda, and God dwell kasama nating mga tao. Ang pinakamaganda doon, ang Diyos ay mananahan kasama natin mismo. Kaya nga, napakapalad natin na meron tayong Diyos na manlilikha na hindi lamang tayo basta nilikha, kundi tayo nagkasira, tayo ay bumagsak. Siya ay pumunta with a divine mission para hanapin ka, para iligtas ka, at para ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. At ito pa, may promise pa siya sa'yo. Papawiin niya ang iyong mga luha, papawiin niya yung mga bagay na nagpapalungkot sa'yo, nagpapabigat sa'yo. Nandiyan ang iyong girlfriend, nagpapalungkot sa'yo, aalisin niya ng Diyos. Biro lang. Aalisin ng Diyos yung mga bagay na pwedeng magpabigat ng iyong buhay. Kaya nga, napakapalad natin. Meron tayong Jesus Christ. Yung star out of Jacob na yan, siya ang nag-mission, siya ang nagbigay ng salvation, at siya rin yung nagbigay ng promise. Yan ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga, mga kapatid, pili kayo. Gusto niyo mapahamak o gusto niyo sa promise ng Diyos? Pili po kayo. Lagi niyong tatandaan, ang dynamic declaration of Christ ay hindi puro magagandang bagay na inaakala natin, kundi meron ding negative things. Ano yung negative na yun? Negative sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Kasi ikaw ay kung hindi ka rin naman maliligtas, ituturing ka ng Diyos na kaaway. Kaaway na nga tingin niya sa atin eh. Anak ng pagsuway. Dahil ng ating kasalanan, dahil sa pagiging unrepentant mo. Ngayon, ang biyaya naman ng Panginoon Diyos, ang kanyang mercy ay laging nag-uumapaw. At sabi ng Biblia, ang kanyang awa ay laging bago. So every day, new mercy ang binibigay niya sa'yo. At new grace ang binibigay niya sa iyo. Ang gusto ng Diyos, huwag mo yang sayangin. Nakikinig ka ng salitang ito, nakikita mo mga talata, nakikita mo mga picture na yan, kung anong ginawa ni Christ, ang kanyang pagbabalik, ano ang kanyang ginawa sa atin, kung paano siya pinanganak, kung anong dinanas, mga petsa na nangyari mga bagay na yan, kung anong trouble ang naranasan ng mga taong ito. Pero ang mabuting balita, lahat ng mga taong nanampalataya kay Kristo ay wala ng kinakatakutang kamatayan na mararanasan nila sa hinaharap. Bakit? Kasi alam nila sa kanilang buhay that they are really, really bound in heaven if they die. At alam nila, nakakasamahan nila ang Panginoong Diyos. At sila ay mabubuhay ng pangwalang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya nga, lagi din paalala sa atin na hindi ang tao pag namatay automatic palangit. Hindi ka pupunta ng langit kung hindi ka magsisisit mananampalataya. Hindi namin kayo kayang iligtas, ang amin lang paalala. You repent, you believe, at ikaw ay maliligtas. Sana tunay yun sa inyong buhay. Kaya salamat po sa Panginoon Diyos at sana po inyo pong naunawaan kahit kaunti yung pagliligtas ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Huwag sana kayo lumabas dito na walang nangyari. At huwag sana ho kayong lumabas diyan na parang normal na lamang. Huwag yung sayangin ng pagkakataon binigay ng Diyos sa inyo. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, magandang umaga po.